Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po naman tayo, dito naman sa programa natin ng katotohanan. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay ang patungkol sa nangyari sa Farmally at ang pinaka-latest, ang pinakahuling pangyayari na kung saan ay nakikita natin ang kababuyan at kabastusan na nangyayari. So, ating pag-usapan dito ay ang karumal-dumal na ginawa ng ombudsman sa mga makakasalanan na gaya ni dating Health Secretary o Department of Health Secretary Duque si Lloyd Christopher Lau na siyang acting chief ng DBM dati na siyang nagsagawa o nagdoktor, nag-arkitekto kung paano ginawa yung Farmally scandal. At tandaan ninyo, kasama po rito si Duterte, sa likod siya. At kung bakit ko nasama na si Duterte ay sa likod, ito po ay dahil sa ang pinakautak ng lahat ng Farmally scandal na to ay walang iba. Kung mababasa mo ang lahat ng pangyayari ay si Michael Yang. Kilala naman natin si Michael Yang kung gaano kalakas ito kay Duterte. What Michael Yang wants, Michael Yang gets pagdating kay Duterte. Parang si Kibuloy ito si Michael Yang. Kung ikumpara mo, kung si Kibuloy sa simbahan, ay si Michael Yang naman sa droga at sa iba pang mga kakurakutan na nangyayari o nakawan. Kaya, ang ating pag-usapan ay bakit naman yung pinakamababang kaso ang sinampa kay Lloyd Christopher Lau, Attorney Lloyd Christopher Lau, na siyang nag-arkitekto sa pagsasagawa ng tinatawag na Farmally scandal. Okay? So, ngayon, ang ginawa po na kaso ay pang 15 years maximum na kulong lamang. At ang piyansa, mayroon pang piyansa. At ang piyansa ay ginawa na nila ngayon na 90,000 pesos na lamang. Biro mo, ang nawala rito sa Pilipinas, ang nawala rito ay halos 41 billion pesos. Tapos yung mga inaakusahan na nag-arkitekto sa pagnanakaw ng pera na ganun kalaki ay kung mahuhuli, pinapayagang lumabas o lumaya pansamantala sa pamamagitan lamang ng piyansa na 90,000. Ang liit, parang langgam lamang kalaki ang 90,000 pesos kung ikumpara mo sa 41 billion pesos na nawala sa Farmally scandal. O, ito po yun. Umpisa natin. Sa Farmally na yan, ang nangyari po dyan ay nagsimula muna yung COVID. Okay? Bago pa mag-COVID, ay binuo na yung tinatawag ng September 19, 2019. Tingnan natin yung petsa. Noon lamang September 4, 2019, binuo yung Farmally. At ang kapital nito ay 625,000 pesos lamang. At wala pang kakwenta-kwenta kung saan pang address na nito nilagay. Wala pang dating karanasan ito sa pagpiyansa, sa pagkontrata, pagsusupply ng mga bilyonis na kontrata. Ito po ay may kapital lamang na 625,000 pesos. Tapos bigyan mo ng kontrata na minimum of 7 billion, 8 billion kada kontrata. Ganun po ang nangyari sa panahon ni Digong Duterte nung nilagay niya yung kanyang assistant na si Lloyd Christopher Lau, Attorney Lloyd Christopher Lau. Sinira niya ang profesyon ng pagkaabogado. Nang dahil sa kanya, siya lamang ang dahilan kung bakit nakanakaw
o bakit nangyari na ninakaw ang pera ng pamahalaan sa halaga ng 41 billion pesos. Actually, 42 pa nga yan eh. Hindi lang 41, 41.5 billion pesos. Paano nangyari? Una, pagkagawa niya ng korporasyon noong September 4, 2019, ibig sabihin, tinitingnan ko nito na kabisado na nila ni Michael Yang na magkakaroon ng COVID. Tandaan ninyo, kung babalikan ninyo yung mga balita na mga lusot-lusot na balita, hindi pa po nag-umpisa ang COVID sa Pilipinas, ay nag-umpisa na sa China. Sa Wuhan Laboratory, doon sa China nagsimula yung COVID. Marami nang namatay doon, pero yung China, tinatago lang mga patay doon. Alright. So, imbis na mawasak ang bansang China, ginagawa nila itong pagkapirahan pa. Kumbaga, sila na nga yung inaakusahan na nag-imbento kasi pag tiningnan mo ang lahat ng mga insidente na pangyayari, wala kayo bang makikita, kundi nagtuturo lahat sa China ang gumawa, nag-imbento nitong COVID-19. At sinadyang ginawa ito para ang pakay, para ang lahat ng mga tao sa mundo ay magkakaroon ng sakit na ganito. At syempre pa, iniisip nila dahil sila ang gumawa ng sakit, sila rin ang may pakana kung paano ang gamot sa sakit. Kaya ka, hindi katakataka. Mag-December pa lang, mag-January pa lang, February. Pero nag-umpisa sa Pilipinas ang tinatawag na Enhanced Community Quarantine ay March 16, 2020. So, pag-umpisa natin ay hindi pa nag-umpisa, nagkaroon na ng bidding sa Farmally. Kasi parang alam na nila ni Duterte na merong COVID, kaya nagpapabidding na sila hindi bidding ang tawag doon, kundi nagpabili na. Kaya para masiguro ni Duterte na makuha nila ni Michael Yang ang buong lahat kontrata sa pagbibili ng face mask, face shield, test kits, PPEs, at lahat ng ekwipo at gamit at gamot, kung may gamot man, kasi wala pang gamot, kundi bakuna, ay kailangan makuha ng mga bata ni Duterte. So ngayon, ito kayo ng sitwasyon. Dahil yan pong mga bagay na bibilhin na yan, ang tanging may authority yan na bumili ay Department of Health. So, sinamantala naman nila ni Duterte na mayroong opisina sa loob ng Department of Budget and Management na kung tawagin ay Procurement Service, Department of Budget and Management. Binuo ng batas at ginawa yung opisinang yan sa loob ng Department of Budget and Management para sa pakay na ang lahat ng mga common supplies na kakailanganin ng lahat ng opisina sa pamahalaan natin ay sila na ang kukuha. Sa kaisipan na kung malaki ang volume ng kukunin mo, mas maliit ang presyo ng supply at makakatipid ang gobyerno. Yan ang iniisip. Yan din ang nagiging dahilan ng lahat ng mga congressman at senador na gumawa ng batas na yan. So ano nangyari? So dahil nilagay nila si Attorney Lloyd Christopher Lau doon bilang hepe ng PS or Procurement Service DBM, siya na ngayon ang nagko-control kung kanino bibili ng face mask, face shields, PPEs, mga test kits, at iba pa, ekwipo, at lahat-lahat na nagagamitin para sa panlaban sa COVID, sa pandemic. So dahil siya na lang nag-isa, para makontrol, inutusan. Sigurado ako na si Duterte ang nag-utos, hindi gagawin ito ni Duque kung walang utos kay Duterte. So, ang nangyari, nilipat ni Duque ang halaga o pera ng DOH
na 41.5 billion, inilipat niya doon sa PSDBM. Bakit? Ano ang pakay? Siyempre, para sila na doon ang bibili. Para makontrol na nila ang lahat. Okay lang sana yun kung control lang, bibili lang at i-deliver. Ngayon, nakita, suspect sa overpriced. Aba, okay pa nga yung overpriced, at least may na-deliver. Pero, ang sinususpetsahan ng marami ay kukunti lang ang dineliver. Kukunting-kunti lang dineliver. Walang pruwiba na na-deliver ang lahat ng mga in-order na face mask, lahat na in-order na face shield, at ang lahat na in-order na PPEs, lahat na in-order na test kits, lahat-lahat na. So ngayon, anong makikita mo? Anong tingin mo doon sa nangyari na yun? Kasi si Michael Yang ang sa likod. Tapos sa Senate hearing, kunwari pa siya, pinapakita niya, nagsasalita siya na kaibigan lamang daw siya. At siya ay tumulay para mabigyan ng kontak itong Parmali. Yung unang-unang mali ni Bungo, si Lau, si Lloyd Christopher Bong Lau, ay bakit nila pinayagan ang kumpanya na Parmali na siyang magbebenta sa kanila ng halos 14 billion pesos na PPEs, mga face mask, lahat na may ekwipo na kailanganin. Bakit doon sila kumuha? Na samantala, yung kanyang kapital ay 625,000 pesos lamang. Tingnan mo. Tapos, isa pa. Wala pang karnasan sa pagbebenta ng ganitong klaseng mga detalles para sa Department of Health. Wala pa. O, pangatlo, maliban dyan, ay palpak pa naman ang opisina, parang ano na lang, fly by night. Pang-apat, wala pang performance o garantiya na nilatag para kung sisingilin sila kung hindi nila ma-deliver yung in-order ng PSDBM. At wala silang ibang negosyo. At isa pa sa matindi dito, umabot po, billion-billion po ang ninakaw nila rito. So ngayon, kung billion-billion ang ninakaw nila, ay papayag ba tayo na gano'n na lamang ang ikakaso kay Christopher Lloyd Lau? Lloyd Christopher Lau? 90,000 ang kinaso sa kanya ay paglabag lamang sa Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019. Anong kaso yan? Ang kasong yan po ay tinatawag na causing undue prejudice to the government or to any private person. O di kaya giving unwarranted benefit to a party na hindi naman niya deserve. Kagaya ng Parmali, sinabi ko, hindi niya deserve na mabigyan ng ganitong klaseng kalaki ng kontrata. At bakit binigyan? Yan lamang po ang kasong sinampa laban kay Attorney Lau. So, ang isa pang kasalanan niya rito, mayroong construction firm, SunWest Corporation, na pag-aari ni Congressman Ako Bicol, Elizalde dahil malapit siya kay Duterte, ay binigyan din siya ng kontrata halos 2 bilyon. At ang sinupply naman niya ay PPE. Anong tawag ng PPE? Yung protective, yung isang suotan lang, parang isuot mo na parang dating mo astronaut. Yun naman ang kontrata ng SunWest Corporation na pag-aari ni Congressman ng Ako Bicol na si Elizalde. O, kita mo, Elizalde, ang laki-laki ng kinikita mo rito. Tapos, yung SunWest Corporation niya ay kumita rin sa Department of Education laptop deal, overpriced laptop deal. Biro mo,
Construction firm ka, magsusupply ka ng laptop. Anong klase? Magsusupply ka ng mga PPE? So, yan po, pangalawang kasalanan ni Attorney Lau o Attorney Lloyd Christopher Lau ng pagbibigay ng hindi deserved na pabor sa SunWest. So, una, sa Parmali. Pangalawa, sa SunWest. Ano pa ang ibang ginawa niya na hindi na papasok ngayon sa hindi deserve? Yung ginawa niya po na tinanggap at sila ang nag-utak, kasama niya, kakutsaba niya si Doke sa pagpalipat ng 41.5 billion pesos mula sa kaban ng Department of Health papunta sa kaban ng PSDBM. Alam niyo ba kung bakit masama yun? Baka parang isipin natin, paano ililipat na naman mula sa isang opisina ng pamahalaan papunta sa isang opisina ng pamahalaan. Parang lipat lang, pero ito pala ang mali nila. Sa paglipat nila ay wala silang ginawa na Memorandum of Agreement na magsasabi na walang gastos para sa Department of Health na kukunan pa ng pera yung nilipat na pera. At dahil walang Memorandum of Agreement, sa paglipat, siningil pa sila ng service charge ng PSDBM. At ang halaga ng service charge ay 4% ng 41.5 billion pesos. So 4% ng 41, nasa 1.6 billion pesos ang binayad ng at ang kinaltas dun sa pera na 41.5 billion. So kinaltas yun. So ngayon, ibig sabihin pag kinaltas, ang tawag diyan, you caused undue prejudice na hindi deserve na pasakitan mo yung DOH. Kaya pangatlong kaso na Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019. So kung tatlo na at marami pa, mahigit 50 million ang involved na amount at hindi naman ako naniniwala na di-deliver yan, dapat plunder ang kaso. Kasi sa plunder, kailangan may minimum na krimen na 2. At ang halaga na kabuuan na kinita nila ay minimum ng 50 million pesos. Umabot ka 41.5 billion pesos ang kinontrata nyo, ang involved na pera. At sabi ko nga kanina, nakikita ko 3 ang krimen na ginawa na panay lahat sa paglabag ng Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019. So, shoot na siya sa butas. 2 lang ang kailangan ng plunder. Ngayon, 3. 3 transaction, 3 krimen. Bakit hindi plunder ang kinaso? Kasi dapat kung plunder, non-bailable. Dahil hindi plunder ang kinaso ng bata ni Duterte na si Ombudsman Samuel Martires, ang nangyari, nakapiyansa ngayon ang bata ni Duterte na si Attorney Lloyd Christopher Lau. Nakakaasar, di ba? O ngayon si Doke, ganun din, makapagpiyansa rin. Lahat sila makapagpiyansa rin. Kasi ang kinaso, ganun lamang. Ano bang klase ka, Mr. Ombudsman? Hindi mo ba alam anong implikasyon nito? Kayong mga nakikinig sa akin, alam niyo ba kung anong implikasyon nito? Ang implikasyon po nito ay kung sinampahan na sila ng kasong mababa, maliit na kaso, at kung mabasahan na sila ng kasong mababa, mind you, hindi na sila pwedeng kasuhan ng plunder. Bakit? Kasi magiging double jeopardy na. Kita mo? Talagang sinadya. Tapos tandaan mo, mabilis yan, magpapa-arrange ka agad, magpapabasa. Kasi kung mabasahan ka na, ay hindi mo na pwede maiangat ang kaso. Parang sistema na unang sinampa sa iyo ay homicide dahil nakapatay ka. Pero hindi kinaso sa iyo ang murder na non-bailable. Ang parusa sa kasong murder ay
reclusion perpetua, kung sa Tagalog pa habang buhay na pagkakulong. Pero kung murder, maximum mo ay 20 years lamang na parusa, na kulong. So ngayon, dahil nagkakutsabahan, binigyan mo ng pera ang piskal, kinasuhan ka lamang ng homicide. Parang ganun ang nangyari. Sa ombudsman, ibis na ang kaso na tama ay plunder, ang kasong sinampa ay violation o paglabag sa Section 3, Paragraph E ng Republic Act 3019. Ang parusa ay maximum of 15 years lamang po. Ay, nako. Binenta pa ng ombudsman ang kaso. Bakit? Anong solusyon dito? Ladies and gentlemen, ang solusyon dito ay siguro gagawa ako ng sulat. Susulat ako, magprotesta ako, susulatan ko ang lahat ng senador, lahat ng congressman, bahala sila kung umaksyon sila. Susulatan ko rin ang Office of the President, pati si Office of the Chief, yung Office ng Executive Secretary kasi Chief Justice siya dati ng Supreme Court. Sigurado ako kahit nakakampi siya na BBM, hindi siya papayag na ganun lamang ang ikakaso. O total, away naman si BBM at saka si Duterte, ituloy nyo na, itudo nyo na yung kaso. Tapos isama na si Duterte dyan. Isama nyo si Martires dyan. Lahat-lahat yung dami nila. Nakakasar talaga. So, hanggang dyan lang muna ako ha. Ay magbablog naman ako mamaya mga alas 10. Sabi ni Lito de Torres, pasok ni Duterte yang si Martires kaya ganyan. Tapos si Gregorio Babaran, impeach Ombudsman Martires, Sara Duterte. Silvino Lanzarote, ang tanong magkano? Hindi ko alam kung paano isagot yung sa tanong mo. Kasi napakalaki ng sagot, hindi ko mabibilang. Calixto Almonte, Onofre Cabrera, good evening, Attorney Toto Kausing. Mukhang muro-muro na naman. Freddy Par, nakadesign na yan pagka-upo ni Diggs. Yugup CP, Chinese again. Romel Bengson, iboto ang lahat na bago para sa tunay na pagbabago. Ganun lamang po ang totoo. Kasi sa October, ang usapan namin October 7 or October 8, magsasampa ang bunyog. Lahat ng mga party nominees ng bunyog, kasaba ako bilang inendorso na tatakbong senador, ay magsasampa kami ng kandidatura sa COMELEC. Either October 7 or October 1, depende. Pag-usapan namin. Yugo CP, the ombudsman needs to be removed. Edgar Paluyo, dapat din talagang makasuhan si Elizalde-Co. Patuloy na. Biro mo naman si Elizalde-Co, isang magnanakaw. Now, hindi marunong tumanaw na utang na loob sa kanyang kapwa magnanakaw. Biro mo, binigyan na siya ng malaking kontrata tapos ngayon awayin niya si Sara Duterte. Ay, ang kurakot na ito talaga si walang kinabusugan talaga ito si Salde-Co. Kunwari ka pa malinis. Titirahin ko kayo isa-isa lahat ng congressman. Tawagin ko kayo na tuhog boys. Tuhog dito, tuhog doon. Kaya tawag ko siya tuhog boys. Kasi sila dati ni Subiri. Sila ni Subiri, si Joel Villanueva, pati si Michael Defensor, ang tawag sa kanila Spice Boys. Ito naman tawag sa siguro Silly Boys na lang. Mas maganda Silly Boys. Boy Silly. Ay nako. John Estacio, bakit hindi makasuhan? Kakasuhan natin yan. Tingnan ninyo. Gagawa tayo. Sasakripisyohan ko na lang ito. Gregory Babaran, pakilike. Joel Sambahon, good evening po, Attorney Senator Toto. Naway kasihan ng mabuting espiritu ang mga botante, huwag magpadala sa suhol ng mga politikong korap para lang sila ibuto. You go sipi. Enough with all these Chinese. The Philippines is the land of the Filipinos. But these Chinese opportunists keep on exploiting the weakness of the Filipino politicians with a penchant for corruption. Gregorio Babaran, dapat umbagin na yung mga martiris na yan.
Edgar Paloyo, Layas Troll, Mikoy. O si Troll si Mikoy, halata ka na talaga Mikoy eh. Mikoy, hindi ka ba nasasaktan sa damdamin mo Mikoy na marinig mo yung tinitira ko sa mga bata mo? Dali Martires, Jimenez, good evening po, Atty. Toto Kausing, kaya natin to. Gregorio Babaran, Chinese Davao Organized Crime Syndicate. Jose Naig, kailan pa kaya mapapalitan si ombudsman na yan? Si Kabunyog Jun Kabinbin, ang bunyog ay may chikibam si Lucky Toto sa Senado sa 2025 election. Lito de Torres, ginawa nila ang pagnanakaw na yan habang ang mga Pilipino noon ay nanghihina at nangangamatay. Dapat nga ay bitay sana pagsasamantala sa mga nagkakasakit na tao. Ian Hinas, good evening po, attorney. Edgardo, Mikoy ay buto sa iro. Ay mali naman yan, bastos naman yan. Mag-criticize ka lang, Mikoy. Tirahin mo ako, huwag lang naman yung mga bastos na salita. Fortunato Jose, sounds good but none of them are going to jail. Tama nga naman. Arturo Zoliba, Sam Daniel, good evening. Maruja Rabon, hindi lang bastos ang ombudsman Duterte yan. Ang ombudsman kaya hindi yan kikasuhan ng matindi, baka may pakinabang. Alam mo, Edgar Paloyo, vote for Senators 2025, Dr. Kausing, Attorney Nery Colmenares, Attorney Luke Espiritu, Attorney Sel Jokno, Attorney Arlene Bronas, Congressman Arlene Brosas, Franz Castro, Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, at Senator Ronald Manzanas Llamas. Manzanas bang middle name ni Ronald Llamas? Tanungin ko nga siya. Gregory Babaran, good evening po, Attorney Engineer Katotohanan. Jun Kabinbin, good evening po, Dr. Senator Toto Kausing. Romel Bingson, naimbag arabi, Dr. Toto Bunyog, naimbag arabi sa inyong mga kada kayo amin, mga kapsat ko. Mapiyabingi, may pabingi sa mga kabalin ko. Ben Gonzaga, Attorney Toto Bunyog, Kausing, sir, inaantay ko po tawag regarding NGK. O sige, tatawagan kita ngayon patapos nito. Romel Garcia, Edwin, Maruja Rabon, Presperis, Samurai, Bernardo Minjola, Alberto Elibuna Jr., Nerfi Estepona Jokino, Marhuja Rabon, Edgar Piloyo, sino pa? Mike Fickelson, yung mga karamihan na mga pinasok ni D. Gongyo. Yun. Edgar Pilayo. At ito na maayong gabi, dapat questionin ang ombudsman. Fabilia Vicente, Joselito Humagyo Fucanan, Happy Arante Peñalosa, Susan Ramos de Jesus, Jess Aliga, Alex Ulin, Judith de los Reyes, Random Channel, Davao Safest Place for Fugitives, Emily Romero, Rizalino Ancero, Frederick Loro, Oscar Villaroman, Sebastian Sartin Gonzaga, Alex Ulin, Virlia Hainos, Highland Baguio, Marilo Fabian, Papa Will, Lumagi Zarita, Humility, Presperes. Okay, so sino pag iba? Si Marivic Maligaya, Justice Delayed, Justice Denied. Diosdado Villa, maupay nga gabi sa mga waray-waray sa Biliran, sa Samar, Leyte. Francisco Monton, Marivic Maligaya, tapos na pala no, si Dennis Das, let's go, Senator Toto sa 2025. Liv Blanc Velasco, kasama din si Spice Boy, si Congressman Ace Barbers. Tama ka, kasama nga yan. Mr. T, mabuhay ang bunyo, pagkakaisa. Ombagin sila. Rosita Modino Martires, ay dapat maging ombudsman. Kaya siguro, malaking damage ang ginagawa na kasamaan ni Martires. Let us now revolt against them. Kaya ang title ng aking vlog sa ngayon, nakaka-rebuilde, bastos, ombudsman, maliit na kaso sinampa sa Parmalee scam. So ngayon, isusunod natin ang mga senadores na mga traidor ng bayan na hindi bumuto sa ginawa na Parmalee report ni Senator Dick Gordon. Yan po ang asahan ninyo. At ang kasunod ay isa-isahin natin ang kaso na dapat nating isampa, mga kasalanan ni Martires. Kaya tatawagin natin siguro, tawagin natin Martires list. Parang Schindler's List na pelikula. So, Martires list. So, yan lang po lahat man. At magandang hapon, Ombudsman Samuel Martires.
Ikinahiya ka ng mga waray-waray ka pa naman tapos ganun ginagawa mo. Oh, sige, magandang hapon na, magandang gabi na lang para sa lahat. Masanto siya labi sa mga kababayan at mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, lalo na sa Bayambang. Tapos si Jaime Aquino dyan sa Mapandan, sa Malasiki, sa mga Makaraig Family, magandang gabi. At saka sa Pampanga, yung mayor dyan na tinuturo, na ituturo na yan, na drawing nata nila, dapat ibibisto na siya ni Cassandra Leong. So anyway, ang taang mayor na yan, itatago lamang natin sa pangalan na Jing Capil. Ang isa pang gobernador dyan na tumatanggap, na hindi lang mabanggit-banggit, kasi nga nananahimik na si Alice Go. Itago na lang natin siya sa pangalan na Lito Lapid. Si Pyra Lucas, watching from Zamboanga, dapat plunder ngayon. Dapat nga. So, ang sasampa dito, kasama ko yung United Filipino Against Crime and Corruption. Kasuha natin ang plunder ito. Okay? Tsaka lifestyle case na natin si Lito Lapid at tsaka si Jing Capil. Ganon ang gagawin natin. So, Mamerlita Alemania. So, magandang gabi pala kay nakalimutan ko pangalan, no? Basta yung mga lahat po na taga-Purak na mga kabaling ko dyan, magandang gabi. Lahat sa Bamban, mga kabaling ko dyan, magandang gabi. Lahat dyan, pati sa Kapas, sa Bamban, sa Kapas, sa Concepcion, magandang gabi po sa inyo lahat.